Alam mo ba, minsan kapag nagbabasa tayo ng mga tala sa kasaysayan, sobrang flat ng tingin natin sa mga tao. Parang nai-imagine natin sila bilang mga karakter na nakatoga, tapos palaging seryoso, parang walang emosyon. Oo, tama yan. Madalas kasi, nawawala yung bigat ng mga eksena dahil sobrang layo na natin sa konteksto nila eh. Parang binabasa na lang natin tapos iisipin nating, okay, nangyari yan, pero hindi natin nakikita yung nagbabagong tensyon dun sa ilalim. At yan mismo ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, para sa panibagong masusing paghimay ng kasaysayan. Para sa'yo na nakikinig ngayon, isipin mo ito. Paano kung yung simpleng paghingi ng isang basong tubig sa isang estranghero ay sapat na para basagin ang bawat patakaran ng lipunan, kultura at relihiyon noon? Grabe yung epekto nun ano. Parang isang maikling pag-uusap lang sa tabi ng balon pero nag-trigger ng isang malaking pagyanig sa kultura nila. Oo. Kaya hihimayin natin ang isa sa mga pinakakilalang interaksyon sa kasaysayan. Ito yung pagtatagpo ni Jesus at ng isang babaeng Samaritana na nakatala sa Juan 4. Gagamitin natin ang mga historical at cultural study notes para maintindihan kung bakit ito itinuturing na sobrang radikal. At linawin din natin agad bago tayo magsimula ng malaliman na hindi tayo nandito parang mangaral o magpataw ng anumang relihiyosong paniniwala sa'yo. Titingnan natin ito bilang isang napakayamang teksto na nagpapakita ng kasaysayan at psikolohiya. Tama-tama. Susuriin lang natin ng walang kinikilingan yung mga kaisipan dun sa original na material. Kumbaga, titingnan natin kung paano gumagana ang isip ng tao kapag na-corner siya ng katotohanan. Kaya bago natin intindihin yung mismong pag-uusap nila, kailangan muna nating pag-usapan kung bakit ba imposible dapat itong mangyari. Oo, kasi hindi mo talaga maiintindihan yung bigat ng kwento kung hindi mo alam yung tinatawag nating purity culture noong unang siglo. Yung tensyon kasi sa pagitan ng mga Judyo at mga Samaritano, hindi lang yan simpleng away magkapitbahay eh. Wait, kapag sinabi mong hindi simpleng away, gaano ba ito kalala? Kasi ngayon, 'di ba, kapag ayaw mo sa kapitbahay mo, hindi mo na lang papansinin o kaya iwasan mo sa labas. Nako, sobrang iba. Para kasi sa mga pinuno ng relihiyong Judyo noon, ang mga Samaritano ay religiously unclean. Kumbaga, hindi lang sila masamang tao sa paningin nila, kundi sila ay espiritual na kontaminasyon. Kapag Judyo ka, tapos dumikit ang balat mo sa isang Samaritano, O kaya uminom ka sa parehong baso. oo, kapag uminom ka sa baso nila, magiging marumi ka na sa paningin ng relihiyon nila. Hindi ka pwedeng pumasok sa templo at hindi tatanggapin yung mga panalangin mo hanggang hindi ka dumadaan sa matinding ritual ng paglilinis. Grabe, parang literal na spiritual quarantine pala ang tingin nila sa mga Samaritano. Pero paano ba nagsimula yung ganitong klasing puot? Bakit umabot sa ganyan? Nag-ugat kasi yan ilang siglo pa bago ipinanganak si Jesus. Partikular nung 722 taon bago dumating si Kristo, nang sakupin ng Assyria ang hilagang bahagi ng Israel. Yung mga mananakop na yun, ipinatapon nila palabas ang mga Israelita. Tapos nagdala sila ng mga ibang tao papasok. Tama, nagdala sila ng mga banyaga para manirahan doon sa Samaria. Ang layunin talaga ng Assyria ay pag-asawahin yung mga natitirang Israelita at yung mga dayuhan. Kumbaga, psychological warfare ito para burahin yung pagkakakilanlan ng mga Israelita talaga. Eksakto. At dahil dun sa paghahalong yon, nabuo yung mga Samaritano. Naging mixed race sila. Tapos, hindi lang dugo yung nahaluan, pati na rin yung relihiyon. Dinala kasi ng mga banyaga yung mga sarili nilang Diyos-Diyosan at isinama doon sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Kala pala, para sa mga Judyo sa Timog, itong mga Samaritano ay parang mga taksil. Taksil sa lahi, tapos taksil pa sa Diyos.
sa'yo na nakikinig ngayon, isipin mo yung pinakamatinding galit sa pagitan ng dalawang grupo na alam mo ngayon. Tapos, i-multiply mo yan ng napakaraming beses. Umabot ito sa puntong naaapektuhan na ang mismong pagbibiyahe nila araw-araw. Oo, pagdating sa heograpiya, napakahirap niyan. Ang Samaria kasi ay nasa gitna mismo ng Judea sa timog at Galilea sa hilaga. Kaya kung maglalakbay ka, ang pinakamabilisan na ay dumaan sa gitna. Pero hindi nila ginagawa yun, di ba? Ang ginagawa ng mga Judio noon, tatawid sila palabas, dadaan sa silangang pampang ng Ilog Jordan, maglalakad ng napakahaba at nakakapagod sa mainit na lugar, tapos saka lang sila babalik papasok sa Galilea. Tama, imagine yung hirap nun. Dumadadagdag ng ilang araw sa biyahe nila, yung pag-ikot na yon, masigurado lang na hindi sila makakatapak sa lupa ng Samaria. Ganyang katindi yung galit nila. Mas pipiliin nilang maglakad ng dagdag na 3 araw sa ilalim ng mainit na araw kaysa makasalubong yung kapitbahay nila. Pero dito, pumasok yung radical na ginawa ni Jesus. Imbes na sumunod sa nakasanayang ruta, sinadya niyang dumaan ng diretsyo sa Samaria. Hindi yun aksidente. Hindi siya naligaw. Yung desisyon na dumaan doon ay isang sinadyang hakbang. Ipinapakita niya na yung kultura ng puot at pag-iwas, walang puwang sa mensahe niya. Kumbaga, binabasag niya yung nakaugali ang diskriminasyon. Tapos, dahil nga dito sa shortcut na ito, nakarating siya sa bayan ng Sychar. Napagod siya, nauhaw, kaya umupo siya sa tabi ng balon ni Jacob. At dito na nagiging parang pelikula yung eksena natin. Nakasulat na ang oras noon ay ika-6 na oras o tanghaling tapat. Bakit ba napakahalaga ng detalyeng yan? Kasi sa mga probinsya noon at kahit nga ngayon sa ilang lugar, yung pagkuha ng tubig ay hindi lang basta trabaho. Oras din ito para mag-usap-usap ang mga kababaihan. Pumupunta sila sa balon tuwing umaga, kung kailan malamig o kaya sa bandang hapon. Parang yan yung social media nila noon, doon sila nagkakamustahan, tapos doon din nagkakaroon ng tsismisan. Oo nga, doon mo malalaman ang lahat ng balita. Ngayon, kung pupunta ka sa balon ng 12:00 ng tanghali, sa ilalim ng napakainit na araw, may malalim na dahilan yun. Ayaw mong may makitang ibang tao. Kasi alam mong ikaw ang tinag-uusapan nila sa umaga, di ba? Eksakto yan. Yung babaeng dumating na ito sa balon, isa siyang outcast o itinakwil ng lipunan. Buhay na buhay sa kanya yung bigat nung pampublikong kahihiyan eh. Kaya nandun siya, pawis na pawis, gusto lang niyang kumuha ng tubig nang walang huhusga sa kanya. At doon niya nakita ang isang lalaking Hudyo na nakaupo sa balon. Isipin mo yung gulat ng babae. Unang-una, Judyo yung lalaki. Pangalawa, lalaki yung kausap niya. May malaking issue din sa gender noon, di ba? Oo, at dalawang matinding patakaran agad yung binabasag doon. Tapos, ano ang ginawa ni Jesus? Hiningan niya ng inumin yung babae. Sabi niya, bigyan mo ako ng may inom. Isang simpleng request na sumira sa lahat ng social quarantine na pinag-uusapan natin kanina. Sa pag-inom mula doon sa bangga ng babae, kusang ginagawa ni Jesus ang sarili niya na marumi sa paningin ng tradisyon nila. Tama, ipinapakita niya na handa siyang makisalo sa babaeng ito. At syempre, gulat na gulat yung babae. Ang sagot niya, bakit ka humihingi sa akin? Judyo ka at Samaritana ako. At doon, biglang nag-iba yung usapan nila mula doon sa literal na tubig papunta sa isang bagay na mas malalim. Sabi ni Jesus sa kanya, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, ikaw ang hihingi sa akin at bibigyan kita ng buhay na tubig. Dito, nakikita natin yung madalas na pattern eh. Gumagamit siya ng isang pisikal na pangangailangan tulad ng uhaw para ipaliwanag yung spiritual na katotohanan. Yung tinatawag niyang buhay na tubig ay yung lunas para sa spiritual na uhaw ng isang tao.
Alam mo, napakaganda niyang konsepto ng espiritual na uhaw. Pero madalas, hindi talaga natin yan agad naiintindihan. Para itong, ikukumpara ko sa buhay natin ngayon. Sa na nakikinig, isipin mo yung pakiramdam sa gabi na parang may kulang sa'yo. Tapos, magbubukas ka ng cellphone mo, mag-scroll ka ng mag-scroll hanggang madaling araw. Naghahanap ka ng kahit anong magpapasaya sa'yo, pansamantala. Oo. Yung paghahanap natin ng validation, 'di ba? O kaya yung mga taong palipat-lipat ng trabaho o palipat-lipat ng karelasyon. Naghahanap sila ng susunod na magpaparamdam sa kanila na buo sila. 'Di ba? Parang parang umiinom ka ng tubig alat. Umiinom ka sana para mawala yung uhaw mo. Pero habang umiinom ka ng tubig alat, lalo ka lang namang nauuhaw hanggang sa ikamatay mo na yung uhaw na yon. Ganyan yung espiritual na uhaw. Pero alam mo, ang nakakatawa dito sa kwento, hindi na gets nung babae yung metafora ni Jesus. Oo. Kasi ang naiisip pa rin nung babae, yung physical na pagod niya. Sabi niya, wala kang ngang timba tapos malalim pa itong balon. Bigyan mo nga ako niyang sinasabi mo para hindi na ako pabalik-balik at nahihirapang umigib dito araw-araw. Iniisip niya, parang may magic water dispenser si Jesus. Parang, wow, hindi ko na kailangan magbilad sa araw para umiwas sa mga tsismosa doon sa bayan. Nakafocus pa rin siya doon sa physical na kaluwagan niya sa buhay. Hindi niya nakita agad na ang inaalok sa kanya ay yung mismong sagot sa sugat ng kaluluwa niya Kaya nung hindi niya makuha yung ibig sabihin ni Jesus, gumawa siya ng isang hakbang para direktang tumbukin yung buhay ng babae. Eto na. Kung pelikula nga eto na yung part na biglang mawawala yung background music tapos tatahimik ang lahat. Imbes na bigyan ni Jesus ng philosophical na lecture yung babae, alam mo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik kayo rito. Boom. Biglang naging sobrang personal nung usapan? Oo, sobrang awkward niyan. Ang sagot nung babae, medyo maikli at defensive. Sabi niya, wala po akong asawa. Totoo naman yun. Pero tinatago niya yung buong kwento ng buhay niya. Tapos doon, ibinunyag ni Jesus ang lahat. Sabi niya, tama ka na wala kang asawa dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa at yung lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ikaw na nakikinig, ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng babaeng ito. Isang ekstranghero na kakikilala mo lang sa tabi ng balon. Biglang alam yung pinakamadilim at pinakanakatagong bahagi ng buhay mo. Yung mismong dahilan kung bakit ka umiigib ng 12:00 ng tanghali, biglang inilantad. Nakakapanliit, di ba? Kung susuriin natin sa panig ng sikolohiya, ito yung pinakamasakit pero pinakamahalagang bahagi. Yung 5 asawa na yun yung tubig alat na iniinom niya Ipinapakita ni Jesus na hindi niya mabibigay yung tunay na lunas hanggat hindi nahaharap nung babae yung mga maling bagay na pinupuno niya sa sarili niya. Pero alam mo, ang pinakamalaking catch dito ay kung paano ito ginawa ni Jesus. Kasi sa buhay natin, dalawang klase lang ang madalas nating makilala. Una, yung mga taong alam ang baho natin, tapos huhusgahan tayo at papahiyain. Oo, yung mga nangungunte na agad. Pangalawa naman, yung mga taong mabait nga sa atin, pero kailangan nating itago sa kanila yung totoo nating pagkatao kasi kapag nalaman nila yung mga mali natin, baka layuan tayo. Bihirang-bihira yung taong alam ang lahat-lahat ng pagkakamali mo pero hindi ka huhusgahan. At yan yung tinatawag ng mga scholars na pagiging truth revealer, na may kasamang grasya o biyaya. Hindi naman niya kinonsinti yung ginagawa ng babae. Hindi niya sinabing okay lang yan. Pero hindi rin niya inatake yung pagkatao ng babae. Inilatag lang niya yung katotohanan ng may pag-unawa. At dahil doon, na-realize nung babae na teka,
Hindi ito ordinaryong tao, sabi nung babae. Sir, nakikita ko na ikaw ay isang propeta. At kapag ganyan nang nabunyag yung totoong sekreto mo, 'di ba may natural tayong reaksyon bilang tao? Oo, eto yung paborito kong parte kasi sobrang nakaka-relate tayo dito. Matapos ibunyag yung pinakatagong lihim niya, nagpanik yung babae tapos nag-change topic. Classic na defense mechanism talaga eh. Oo, 'di ba? Kapag na-corner tayo sa mga personal na issue natin, naghahanap tayo ng ibang pwedeng pagtalunan. Sabi nung babae, propeta ka. So anyway, pag-usapan natin yung patakaran kung saan dapat magtayo ng templo. Sabi niya, yung mga ninuno namin dito sumasamba sa Mount Gerizim. Pero kayong mga Judyo, sa Jerusalem lang. Sino ba talaga ang tama? Parang umiiwas siya sa personal na usapan. Tapos dinala niya sa isang napakainit na theological na debate. At mabigat itong issue na ito ha, kasi yung templo ng mga Samaritano sa Mount Gerizim, sinunog yan ng isang pinunong Judyo. Mahigit 100 taon bago yung usapan nila. Kaya mainit talaga na issue. Pero paano sumagot si Jesus dito? Hindi niya pinatulan yung debate tungkol sa lokasyon. Sabi niya, darating ang oras na hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem kayo sasamba. Inaalis niya yung relihiyon doon sa physical na heograpiya. Sabi niya pa, ang tunay na sumasamba ay sasamba sa espiritu at sa katotohanan. Dito, binabago niya yung buong pananaw ng relihiyon. Hindi na ito nakadepende sa kung saang lugar ka pupunta, kundi doon sa katapatan ng puso mo at sa relasyon mo sa Diyos. At dahil doon, nasabi ng babae na alam niyang darating ang Mesiyas at ito ang magpapaliwanag sa kanila ng lahat. At dito, nagganap ang isa sa mga pinakamalaking mic drop sa kasaysayan. Diretsahang umamin si Jesus eh. Sabi niya, ako nga, akong kausap mo ngayon. Kung titingnan natin sa mas malaking konteksto, napakabigat niyan. Sa Jerusalem kasi, kapag kausap niya yung mga pinuno ng relihiyon, madalas iniiwasan niyang angkinin ng titulong Mesiyas dahil gagamitin lang yun sa politika. Pero dito, inamin niya sa isang babaeng Samaritana. Isang babaeng itinakwil, may sirang reputasyon, at hindi kabilang sa tinatawag nilang tamang relihiyon. At anong nangyari pagkatapos? Ito na yung tinatawag nilang ripple effect o yung malaking epekto. Nang malaman ito nung babae, may ginawa siya na madalas nating ma-miss sa kwento. Iniwan niya yung banga niya. Napakaganda nung physical na simbolismo na yun. Yung banga kasi, yun yung dahilan kung bakit siya pumunta doon. Physical na tubig ang hanap niya. Pero nang matagpuan niya yung espiritual na kasagutan, nawala na ng halaga yung banga niya. Iniwan niya yun tapos tumakbo siya pabalik sa bayan ng Sychar. Isipin mo, tumakbo siya papunta doon sa mismong mga tao na iniiwasan niya kaninang tanghaling tapat. Nakalimutan na niya yung hiya niya, sumigaw siya, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na sinabi sa akin ang lahat ng aking ginawa. Nakakatuwa yung irony, no? Ang naging pinaka-epektibong mensahero sa kwentong ito ay hindi isang pari o isang profesor, kundi isang babaeng may napakagulong nakaraan. At naniwala yung mga tao sa kanya. Siguro nakita nila yung matinding pagbabago sa kilos nung babae. Kaya dumagsa yung mga tao papunta kay Jesus, pinakiusapan pa nga nila siyang manatili muna doon. At pumayag si Jesus na tumira sa kanila ng 2 araw. Isang Hudyo na nakikitulog at nakikikain sa mga taong itinuturing na marumi ng sarili niyang kultura. At alam mo, makalipas yung 2 araw na yon, may sinabi yung mga Samaritano sa babae. Sabi nila, hindi na kami naniniwala dahil lang sa sinabi mo. Narinig namin mismo sa kanya. At alam namin ngayon na siya nga ang tagapagligtas. Hindi na sila umasa dun sa second-hand na kwento, di ba? Naranasan nila mismo. Mula sa pagiging mga outcast, napasama sila sa isang mas malaking espiritual na pamilya. Sa huli, ipinapakita nito na yung isang
Totoong pag-uusap na puno ng katotohanan at pag-unawa, kayang magpabagsak ng mga henerasyon ng poot at diskriminasyon sa isang buong komunidad. Kaya kung ibubuod natin ang napag-aralan natin ngayon, nagsimula tayo sa isang maalikabok na pag-ikot na sadyang gimawa para sirain ang rasismo, napunta tayo sa pag-uusap tungkol sa tubig na umabot sa pinakamasasakit na lihim ng isang tao, at nakita natin kung paano ang pag-ibig na walang halong husga ay pwedeng bumuo sa isang taong wasak na siya namang bumuo sa isang buong bayan. Isang napakayamang pag-aaral ng kasaysayan at ng isip ng tao na napapanahon pa rin talaga hanggang ngayon. Totoo yan. Hindi mo kailangan maging relihiyoso para makita kung gaano kabigat ang epekto ng kwentong ito. Kaya bago tayo magtapos sa ating malalimang paghimay, iiwan kita ng isang kaisipan. Gusto kong balikan natin yung banga na iniwan ng babae. Sabi natin kanina, yung banga ay simbolo ng mga bagay na ginagamit natin para punan yung uhaw natin sa buhay. Sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang iyong banga? Napakagandang tanong yan. Ano yung patuloy mong binubuhat ngayong? Ano yung patuloy mong pinupuno ng tubig alat? Maging yan man ay yung paghahanap ng atensyon sa social media, walang katapusang paghahanap ng yaman o pagtakbo mula sa sariling pagkakamali na sa huli iniiwan ka pa ring pagod at nauuhaw. Baka panahon na para tulad ng babaeng Samaritana, bitawan mo na yung bangga mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin at hanggang sa muli nating masusing pagtatalakay.